Hazel? My name is Paris Villanueva. Aray. Ilang ka graduate sa UP? Batch 2020. 21. Online. Ah. Siya. Anong trabaho mo ngayon? Animator po. Wow. Animator sa Sleep Studio. Ano siya? Outsourcing studio siya. So, bakit UP? Tapos ano yung course mo? Fine arts yung course. Pero, yung UP, hindi ko siya fully choice. More like, hindi ko alam saan mag-aaral after high school. So, parang na-recommend lang siya ng friend ng dad ko. So, parang yung friend na yun yung nagkwento na sa dad ko ng mga kailangan kong gawin gano'n. Tapos sa UP, parang muna agad sa paper. Tapos, yung UP na yung sabi na kailangan ko ng certain amount of units from pinanggalingan kasi akong small college center. So, sort of transfer ako. Tapos yun, fine arts kasi, tapos since bata ako nag-drawing na talaga yung hiling ko. So, talagang, original choice ko is animation school. Pero, scholar, hindi ko afford. So, yun, nag-fine arts ako. Tapos yung pinakamalapit na major ng fine arts sa animation is, yung visual communication na nag-dwell sa mga multimedia. Ano yung process mo sa UP? Paano ka nakapasok? Bali ayun, nung nandun pa ako sa first na college, pinag-college kan, parang ginold ko makakompleto yung units. So parang kumuha ko ng mga subjects para makuha ko yung required units para mag-transfer ka. Yung sa GWA, hindi ko na maalala. Needed pa ng GWA. Pero I think yung units lang yung importante since transferee application siya. Tapos, ayun. Anong course mo dati? Computer graphics and animation din siya. Ilang taon ka dun? Almost 2 years. Ano siya, ACLC, parang under siya ng AMA University. Tapos, ayun. Yung first na pag-apply ko, first talent test ko sa Fine Arts, hindi ako nakapasa. Wait, may interview ba? Oo. Yung portfolio, tama ba? Interview and then portfolio. Magkasabay yun if I remember correct. Tapos parang sa portfolio interview pa lang, I think hindi na ako pumasa kasi turns out yung mga pinasa kong portfolio, hindi siya applicable sa visual communication na major na kunin ko. Kasi ang mga pinasa kong portfolio ay more on, mga landscape paintings, mga ganon. Which ang required pala sa visual communication is mga figure drawings as much as you can. Kasi sinabihan ako nung nag-interview sa akin na kailangan ko ng figure drawing gano'n. Tapos, ayun. So, nung di ako nakapasa, tinakot ako ng dad ko. Sabi ng dad ko, magta-try ka ulit next year. Pag di ka pa nakapasa, mag-business ad ka na lang. Ayaw ako mag-business ad. So, ayun. Naghintay ako ng 1 year. Habang naghihintay, nag-work man ako sa isang small publishing house, gano'n, for 1 year. And then yun, the next year, tinry ko ulit. Sabi ko, kailangan ko nang makapasa this time. So, ginawa ko lahat. Dinala ko lahat ng kailangang materials. For 1 year, tinadtad ko yung sketchpad ko ng mga figure drawings. And yun, so far nakapasa naman na ako sa interview application. So yun, thankfully, nakapasa na ako on the second try. Okay. Ay! Galing nun, girl! Gusto ko yun ng inspirational nun, boy. So, nung nakapasok ka ng UP, ano yung pakiramdam? Bali nung first siya nabalitaan, cry baby ako. So, umiyak ako nung nalaman ko yung pangalan ko. Oh my God, wait. First day, parang yan, mga profs, ibigay ng mga requirements, ng mga materials, so parang nakakatuwa na hindi ko na kailangan bumili ng 10 notebook, ng intermediate pad, kasi ang bibiling ko na sketch pad, pangkulay, paint, yung mga art materials ba, something na gusto ko talagang pinta. Hindi yung notebook na kabigat-bigat. Wait, mabigat din pala yung materials, pero worth it. Yun, tapos medyo nerd ako nung nag-umpisa kasi, nerd ako nung high school. Ayun, so parang nung nag-start talagang yung sunod
Nakakatuwa na makakita sa isang community na same vibe mo, same art field mo, gano'n. Tapos, medyo sheltered siya ako, so hindi ako masyadong aware sa mga artist legacy. So, parang may mga naging friends ako doon, tapos parang later on ko na-realize na legacy pala sila, like anak sila ng mga legacy, gano'n. So, yun, nakakatuwa na ang dami kong natututunan, ang dami kong bumukas yung isip ko from being shelter. Dami ko. So ang dami ko nakilala na tipo na, like, oh my God, taga-exist pa. Kasi parang, di ba, since shelter ka, minsan yung mga books na meron kayo mga standard music. So, kilala ko lang si Van Gogh, Monet, mga ganun. Tapos, biglang manalang ako, meron palang Cueva, may mga na yan, pen cab. Tapos merong mga comic artists, manage ka. Akala mo Marvel DC lang, yung pala merong Manny Sabrera, merong Paul Medina Jr., Pulagaba, Francis Conchig, ng Pedro Penduko. Paborito ka ng bata ako. Hindi ko maalam na comics pala yun. Ewan, nakakatuwa. Tapos, medyo na-culture shock lang ako kasi parang medyo na ano ako sa circle na Yung productivity mo, like, consistent ba siya? Or, like, may systems ka ba na ginagawa at to follow? bali nung nag-umpisa ako nun sa not necessarily may system, pero talagang masipag ako. So, kauwi ko ng bahay, talagang gumagawa ako. Kasi, yun yung hili ko talaga mag-drawing eh. So, talagang kauwi ko ng bahay, mag-drawing lang ako, like, casually. Parang hindi siya plate for me eh. Parang something siya na personal kong ginagawa. Sige, explain mo more yung plates. Yan, para maintindihan nila. Ano yung plates? Plates. Plates yun yung tawag sa artwork na pinapagawa sa'yo. Parang exercise. Pero artwork. So, yun yung tinawag ng plates. So, kapag alam mo yun, kapag may plates ka na mababa yung grade, gawin mo na lang plan. Gusto ko yun. Okay, tuloy. Yun. So, productivity naman. Ayun, parang, di ba, parang shit, tumating siya. So, kasi, parang for me, it took school eh. So, parang, ang nangyari sa akin is parang, yun yung culture shock ko. I wanted to fit in. So, yun. Tapos, until such time, years later na parang, nare-realize ko na parang I'm trying to be someone that I'm not. Tapos, parang eventually na-realize ko na I'm in the wrong crowd. So, parang I had to get out of there. Kasi ano dun eh, parang, nung nag-start ako, parang, nagsimula ako as a nerd na talagang academics, talagang gagawin ko lahat ng plates ko on time, hindi ako nalilate. And then eventually, naging nalilate na ako sa plates ko nung na-realize ko na nawawala yung pagiging artist ko by being someone that I'm not. So, ayun, umalis ako sa world na yun. And then until eventually, I met the right people. Tapos, bumalik yung kung sino talaga ako. Yung people na yun, parang, they made me embrace who I am. Being a nerd, gano'n. Hindi na ako yan, nerd ako na I love arts, gano'n. Bumalik yung pagiging artistic ko, gano'n. Gumanda ang akats ko. So, ayun, hindi ka na akong di gumraduate, ha? Uy, best thesis. Best thesis yarn. Yeah. Humble po ako. Despite ng mga nag-vision ko.